Paano natin to pinangkat-pangkat? May tatlong pangkat na nabubuo. Ang unang pangkat ay binubuo ng 3.5 million na households o kabahayan na yan yung mga 4-piece beneficiaries natin, pati na rin yung walang gutom program beneficiaries. Ang walang gutom program beneficiaries, for everybody's information, sila yung tinatawag na food poor. May 750,000 tayo na food poor household. So, poor and then the food poor. The food poor is the lowest, yung pinakamababa na talaga ang kinikita. Ang pangalawang pangkat natin ay binubuo ng 2.5 million na kabahayan. Yan naman ay yung mga tinatawag nating poor na hindi 4-piece. Kasi meron tayong ganong klaseng mga pamilya. Diba? Kasi remember, sa 4-piece may qualifier. Kailangan meron kang mga anak. Pero meron tayong mga kababayan na hindi nagko-qualify sa 4-piece dahil wala na silang mga anak, pero itinuturin pa rin nating mahirap. On top of that, kasama rin dito yung tinatawag ng DepDev na near poor. Yung near poor, ibig sabihin sila yung mga, kumbaga, ito yung poverty line, the poverty threshold, nandito lang sila. Ibig sabihin, nakapatong isang kalamidad, isang krisis, isang sakuna, isang sakit sa pamilya, maaring bumaba na sila into the poverty, below the poverty line. Ang pangatlo, binubuo ng 1.5 million na kabahayan na hinango natin sa SSS database na tinatawag naman nating low income, na mababang kinikita ng mga mamamayan natin. Low income earners. Now, let's go through it briefly. The next slide will explain yung 3.5 muna. Group 1. Paano natin sila hinanap? Matatandaan nyo, may database naman tayo existing ang 4-piece at ang walang gutom. So sila rin yon. Ano ang matatanggap nila? One time na 2,000 pesos. Isang beses lamang. Pangalawa, paano naman natin ibibigay sa kanila yon? Ibibigay natin sa kanila yon pamamagitan ng kanilang land bank ATM accounts, hindi na manual. Kasi remember, meron naman silang ATM kung saan nila kinukuha yung cash grants nila, doon natin ilalagay yung karagdagang 2,000 pesos. Now, para sa walang gutom program, kasi kakaiba tong program, ito yung nasa baba, food credits kasi yung nasa ATM nila, hindi cash. So, pag nag-food redemption sila, isasabay na lang natin yung pagbigay ng cash. Hindi kasi cash binibigay yung sa walang gutom program. Now, the next slide, group number 2. Ito yung 2.5 million na mga pamilya na tinatawag natin na near poor or yung mga poor na hindi 4-piece. Ano ba yung near poor? Yung near poor, yan yung 25% pataas sa poverty threshold. Ibig sabihin, kung yung kinikita na, kung ito yung poverty threshold, mamaya pwede naman yung itanong sa katabi natin sa PSA or sa DepDev, 25% on top of that, yung sahod nun. Ibig sabihin, yung income, hindi sahod, kundi yung income. 25%, hinanap natin sila. Now, paano natin sila tinukoy? Again, wala tong political interference, wala tayong kinuwang listahan mula kahit na kaninong local government official, kahit na kaninong public official, wala ho tayong kinuwang listahan sa kanila. Hinango natin to, tulad ng binanggit ng ating Pangulo, mula sa CBMS or yung Community-Based Monitoring System na ang may hawak naman ang Philippine Statistics Authority. So, wala tayong kinukuhang ibang listahan. Ano ang matatanggap nila? Magkano? Tigda 2,000 kada buwan for the next 6 months. Paano nila matatanggap to? Sabi ng ating Pangulo, digital. Tama po yun. Pero sa unang pagkakataon nito, dahil bago tong mga to, wala silang mga ATM sa record sa atin, magma-manual payout tayo sa unang pagkakataon. Bakit kailangan gawin yon? Para ma-verify natin, again, buhay pa ba itong mga beneficiary na to? Kasi remember, the CBMS was 2023, so maaring wala na doon yung tao, maaring pumanaw na. We wanna make sure kasi we wanna make sure na yung mga beneficiaryo ay totoo na mga individual. Pero pagkadating doon sa payout, starting na to next week, makikita nyo pagka-payout ng first 2,000, so alam na natin na validate natin na totoong tao siya, ikukunin na rin namin yung digital wallet niya o yung e-wallet niya, yung GCash number niya. Kasi wala kami nun eh.
para pagdating ng next succeeding na payout, puro through their e-wallets na or land bank account kung meron sila. Alin man sa dalawa. Kaya napaka-importante nung first stage na manual muna to validate and to get their e-wallet, GCash or Maya numbers, and as well as their ATM accounts. Itong tatlong pangkat na, well, I'll go through it. The third group naman, yung tatlong pangatlong pangkat. Ito yung 1.5 na mga manggagawa at ang kanilang mga pamilya na mababa ang kinikita. Later on, pwede nyo naman itanong, pero mas mabilis na lang na tignan natin dito sa table. Kaya nga sa inyo, binigyan namin ng table. Una, kinuha namin sila mula sa CBMS ulit, ipinasa sa SSS to cross-check. Now, sa SSS, ang naging alituntunin nila, dapat yung monthly salary credit ay 20,000 pesos pababa. So, this is minimum wage, actually. Nakapag-contribute ng once man lang in the past year. At meron silang disbursement account na naka-enroll sa SSS as of April 30, 2026. So, parang 2 months ago. Bakit importante yun? Kasi doon nga natin i-credit na lang yung 2,000 pesos. Ano ba makukuha nila? 2,000 pesos kada buwan for the next 6 months. And tulad ng sinabi ko, automatic na i-credit ng SSS sa kanilang enrolled disbursement accounts. So if you can look at the difference, yung Group 2 kaya may manual na first step kasi we need to validate and enroll their preferred disbursement account. E-wallet ba yan? ATM account ba yan? Basic deposit account to be exact. Now, kailan to sisimulan? Itong tatlo. Yung sa pangkat number 1, as early as Tuesday, tapos na yan kasi ka-credit lang yan. Ganon rin next week, tapos na rin yung group number 3. Yung group number 2, sisimulan na natin yung manual payout at validation and enrollment ng kanilang mga digital accounts starting next week also. Nationwide, tatakbo yan. Ang goal natin, matapos ang malaking porsyento or almost all of this by the end of month of July. Yun ang mandato ng ating Pangulo.